Itong diagram na nakikita nyo ngayon, ito ay yung real number system. Kung saan yung real number, andyan lahat ng numbers, except the imaginary numbers. Under the real numbers, andito yung rational numbers and irrational numbers. Yung irrational numbers, yun yung mga non-terminating decimals. O yung hindi natatapos yung decimals. O, for example, andito yung pi. Yung square root of 2, yung mga non-perfect square dito. And sa rational numbers, under the rational numbers, andito yung integers and fractions. So fractions, obviously, alam nyo naman yung mga 1/2, 1/4, and even the decimal points. And integers, under the integers, andito yung mga whole numbers and negative numbers. Negative numbers yung mga below 0. So, ibig sabihin, nandito yung negative 1, negative 2, negative 3. Lahat ng negative. And sa whole numbers, mula sa 0 pataas. 0, 1, 2, and infinite. And under the whole numbers, andito yung 0. Of course, alam nyo na yan. And andito rin yung positive integers or natural numbers. So, andito yung 1, 2, 3, lahat ng numbers. Counting numbers yung pangbilang. Okay, ang symbol para sa rational numbers ay Q. Ginagamit ang Q para maging symbol ng rational numbers. And for the integers, ang ginagamit naman dito ay Z. Sa whole numbers, W. And for the natural numbers, ito, mga nandito, natural is N. At ang symbol naman ng real numbers ay R. Plot natin itong mga square root of 20, 4, 6, and 50% dito sa number line. So, ito yung number line. So, dito yung origin, 0. And then dito, sa right side, ito yung mga positive. And dito sa right side, ito yung mga negative. So, plot natin yung square root of 20. So, paano natin ipa-plot yung square root of 20 kung wala naman dito? So, una, kunin muna natin yung mga perfect squares. So, that is 1. 1 times 1 is 1. 2 times 2, 4. 3 times 3, 9. 4 times 4, 16. 5 times 5, 25. Then, yung 20, nasa pagitan ng square root of 16 at square root of 25. So, andito, ibig sabihin, nandito yung square root of 16. Andito naman yung square root of 25. So, asaan yung square root of 20? Ibig sabihin, nasa gitna. So, lagay natin dito yung square root of 20. Now, how about 4? So, obviously, andito naman yun. Dito yung, at hindi yung 4. How about yung 6? Andito naman yun. How about yung 50%? 50%, i-convert muna natin siya sa decimal. Kapag ka-convert mo sa 50%, ito ay magiging 0.50. Ibig sabihin yung decimal, ilipat mo lang 2 beses, ganyan. So, asan dyan yung 0.50? Sa gitna ng 0 at 1, kasi nga kalahati lang. Nandito yung 50%. Kung i-arrange mo to in increasing, mauna yung 50%, susunod yung 4, susunod yung square root of 20, and last yung 6. So, pag ganun, papunta sa right. Pero kapag decreasing, magsisimula tayo sa right, papunta sa left. Ibig sabihin, decreasing, papaliit, increasing, papalaki. So, pag decreasing, mauna yung 6, susunod yung square root of 20, then yung 4, at huli yung 50%. Kasi yung 50%, yun yung pinakamaliit. Next, 1/2, negative 3/4, 5/6, and 12/5. Bago natin i-plot to, convert muna natin sila sa decimals. So, divide mo lang. 1 divided by 2, so that is 0.50 or 0.5. And then, negative 3/4. Pag kinonvert mo yan sa decimal, divide mo lang. So, that is 3 divided by 4. Pag sinolve ba, makukuha mong sagot ay 0.75. May video tayo kung paano mag-solve ng decimal. Lalagay ko na lang yung link sa itaas. And then, 5/6. Pag kinonvert mo yan sa decimal, ang makukuha mong sagot ay 0.83333 or lagay na lang natin 0.83.
How about 12 over 5? So, pag dinivide mo yan, okay, so divide natin. So, 12 divided by 5, that is 2. 2 times 5, 10. Then, bring down 2. And then, may point. So, may decimal point. 0, 0. That is 20 divided by 5, 4. That is 20, so 0. So, ang 12 over 5 is 2.4. May plot na natin sila. So, asan yung 1 half o 0.5? Andito sa gitna ng 0 at 1 kasi nga kalahati. So, andito yung 1 half. How about yung 0.75? So, negative yung kaya negative din yan. So, negative 0.75, andito naman sa pagitan ng 0 at negative 1. So, may banda dito. So, andito yung negative 3/4. How about 5 over 6? So, ang decimal niya ay 0.83. Ibig sabihin, nandito. Sa pagitan ng 0 at 1 half. Nandito siya. That is 5 over 6. Next, 12 over 5. So, 2.4. So, ibig sabihin, sa pagitan ng 2 at 3. So, nandito siya. That is 12 over 5. Okay, kung i-arrange natin itong mga numbers na to, increasing, mauuna yung negative 3/4. Susunod yung 1 half, 5 over, then 5 over 6, and last yung 12 over 5. Pero kapag decreasing naman, mauuna yung 12 over 5, 5 over 6, 1 half, and last yung 3/4. So ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayo natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.